Panginoon, pagalingin po ninyo lahat ng may sakit. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 1, verses 29 to 39, and I read it for you. As soon as they left the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. Now Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told him about her at once. He came and took her by the hand and lifted her up. Then the fever left her, and she began to serve them. That evening, at sunset, they brought to him all who were sick or possessed with demons, and the whole city was gathered around the door. And he cured many who were sick with various diseases, and cast out many demons, and he would not permit the demons to speak because they knew him. In the morning, while it was still very dark, he got up and went out to a deserted place, and there he prayed. And Simon and his companions hunted for him. When they found him, they said to him, "Everyone is searching for you." He answered, "Let us go on the neighboring towns, so that I may proclaim the message there also. For that is what I came out to do." And he went throughout Galilee, proclaiming the message in their synagogues and casting out demons. May kilala po ba kayo na may sakit? Baka naman po kayo mismo ay may karamdaman. May mga tao na may cancer, may sakit sa puso, sakit sa iba't ibang parte ng katawan, o maging ang mga sakit na dinaranas natin emosyonal, maging mental. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong ipinamalas ng Panginoong Jesucristo na siya ay ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng mga may karamdaman. Napakaraming sakit ang pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po'y napakinggan natin sa Ebanghelyo. Tayo po, ialay po natin ang ating mga sakit. Idulog po natin kay Jesus. Walang imposible sa ating Panginoong Jesucristo. Paggagalingin niya at ibibigay niya ang lunas na ating kinakailangan. Sa ating binasang Ebanghelyo rin, napakinggan natin kung papaano ang ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos ng lahat ng kanyang ginagawa maghapon, hindi niya nakakalimutang mapag-isa at magdasal. Isa po sa napakahalagang aspeto ng ating buhay pananampalataya ay ang pagdarasal. Mayroon pa ba tayong oras para magdasal? Mayroon ba tayong itinatanging oras para kay Jesus? Kung tayo ay humihingi ng kagalingan, kung tayo ay mayroong gustong mangyarit makita at maranasan na ating ipinagdarasal kay Jesus, ang tanong ngayon sa atin, may oras ba tayo upang tayo mapag-isa at kausapin si Jesus sa ating panalangin? Wala pong imposible sa Panginoon, maging ang mga sakit sa ating katawan na ating iniinda ay kaya niyang hilungin. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga taong may karamdaman. Haplusin po ninyo sila at ipagkaloob niyo po ang kagalingang kanilang kinakailangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
Kung nais nyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.